Ang lalaking ito ay mukhang ordinaryong office worker sa panlabas, pero ang tunay niyang pagkatao ay isang malamig at walang awan na mamamatay tao. Ang lugar na pinagtatrabahuhan niya ay nagkukubli bilang isang ordinaryong kumpanya. Mahigit 15 taon na siyang nagtatrabaho bilang assassin at ni minsan ay hindi pa siya nabigo sa isang misyon. Dahil sa kanyang kahangahangang mga tagumpay, naiinggit sa kanya ang kanyang mga kasamahan at natatakot naman ang kanyang mga nakatataas na ba kapag taksilan niya sila. Kaya nagpasya silang patayin siya upang tuluyan siyang patahimikin. Ngunit hindi nila inaasahan na ang desisyong iyon ang magiging dahilan ng kanilang pagsisisi habang buhay. Kaya sino nga ba ang lalaking iyon? Ano ang gagawin niya upang maprotektahan ang kanyang buhay? Panoorin natin ang pelikula upang malaman ang sagot. Isang delivery man na may dalang kahon ng kimchi ang pumasok sa isang gusaling binabantayan ng mga pulis. Siya si Rahan, isang assassin na nasa misyon. Sa elevator, pinagalitan si Rahan ng 2 pulis dahil masyadong malakas ang amoy ng kimchi. Binugbog pa nila siya ng walang dahilan, hindi nila alam na maling tao ang kanilang sinaktan. Ang grupong ito ng mga pulis ay nagbabantay sa isang importanteng witness upang matiyak ang kaligtasan nito. Naglagay rin sila ng maraming pulis para sa mahigpit na seguridad. Sa sandaling iyon, dumating si Rahan. Pinahinto siya upang suriin ang kanyang impormasyon. Ngunit nakasuot pala si Rahan ng headphones at nanatiling tahimik nang hindi sumasagot. Napansin ng mga pulis na kahina-hinala ang dala niyang package. Si Hai Yong-do ay isa ring senior na kasama ni Rahan sa misyon. Ilang minuto bago iyon, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap noong bata pa sila. Sinabi ni Rahan na gusto niyang yumaman upang makapagretiro sa edad na 40. Samantala, sinabi naman ni Hai Yong-do na gagamitin niya ang pera upang makasama ang magagandang babaeng mahahaba ang mga binti. Sinabi ni Rahan na minsan niyang pinangarap na maging singer, ngunit matagal nang nakaraan iyon. Nang marinig iyon, hinikayat ni Hai Yong-do si Rahan at sinabing walang utang na loob ang pagiging singer. Kapag lumipas na ang iyong kasikatan, wala nang matitira sa iyo. Ang pinakamahalaga ay magkaroon ng maraming pera, at ang pagiging assassin ang pinakamabilis na paraan upang yumaman. Ngunit ngayon, kailangang mamatay ni Rahan sa kamay ng senior na kanyang iginagalang. Umalis si Hai Yong-do bago pa dumating ang mga pulis. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa isang liblib na lugar. Doon naghihintay ang kanyang mga kasabwat upang asikasuhin ang sasakyan at burahin ang lahat ng bakas. Pagkatapos noon, nagpalit si Hai Yong-do ng suit at nakihalo sa masikip na trapiko sa lansangan. Pumasok siya sa kumpanya kung saan ang lahat ay mukhang ordinaryong office worker lamang. Ngunit sa likod ng lihim na pintuang iyon ay isang ganap na naiibang mundo. Sa gitna ng madilim na silid ay may isang babaeng payapang nagsusulat. Ibinigay ni Hai Yong-do sa kanya ang baril upang suriin at pirmahan ang record ng misyon. Sa oras na iyon, dumating ang section chief na si Jong-ti at nakipagtalo dahil mas huli sa plano ang pagbalik ni Hai Yong-do. Palaging nagpapakita ng hindi magandang ugali si Jong-ti dahil mas iginagalang si Hai Yong-do ni Chairman John kaysa sa kanya. Kaunti lamang magsalita si Hai Yong-do, kaya nag-sorry na lang siya upang matapos ang usapan. Kinabukasan, pinuntahan ni Hai Yong-do ang isang matandang lalaki. Dati itong section chief ni Hai Yong-do sa organisasyon. Kahit retirado na ito, siya pa rin ang taong pinakapinagkakatiwalaan ni Hai Yong-do. Ikinwento ni Hai Yong-do ang tungkol kay Rahan. Bago mamatay si Rahan, hiniling nitong ipadala ni Hai Yong-do ang kanyang ipon sa kanyang pamilya. Pinayuhan siya ng dating section chief na huwag makialam sa mga patay dahil ang isang assassin ay kailangang maging ganap na desidido pagkatapos ng misyon. Napakalupit ng trabahong ito. Ang mga nasa loob ay gustong umalis, ngunit kapag nakaalis na sila, hindi na nila alam kung ano ang gagawin sa buhay. Nabahiran na ng dugo ang kanilang mga kamay. Hindi na sila makapangarap ng magandang buhay. Sa huli, karamihan sa kanila ay bumabalik din sa dati nilang trabaho.
Kinuha ng dating department head si Hai Yong-do dahil hindi ito nagtatanong. Nang tanungin kung bakit siya umalis sa trabaho, ikinwento ng dating department head ang isang misyon na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanya. Noong panahong iyon, habang malapit nang matapos ang misyon, nagmakaawa sa kanya ang target na hayaan siyang mabuhay. Naawa ang dating department head, ngunit sa huli, pinatay pa rin niya ito dahil iyon ang kanyang trabaho. Samantala, iniimbestigahan ng mga pulis ang nakaraang assassination gamit ang surveillance camera. Nagtaka si Inspector Joe dahil hindi niya makita ang fingerprints ni Rahan sa criminal record. Pinaghinalaan niyang illegal na immigrant si Rahan o may napakakomplikadong pinagmulan ito. Sa kabilang banda, pumunta si Hai Yong-do sa bahay ni Rahan ayon sa huling hiling nito. Ngunit pagdating niya roon, nakita niya ang grupo ng mga pasaway na kabataang lalaki na palabas ng bahay ni Rahan. Tinanong ni Hai Yong-do ang isang babae sa grupo kung kilala nito ang nakababatang kapatid na babae ni Rahan. Ngunit bago pa man siya makasagot, sumingit ang boyfriend nito at iniinsulto si Hai Yong-do. Walang kaalam-alam ang mga batang ito na maling tao ang kanilang inaasar. Nang makita kung gaano kalakas at katindi si Hai Yong-do, agad na tinawag ng masunurin na babae ang kanyang ina upang makilala si Hai Yong-do. Sinabi ni Hai Yong-do na kasamahan siya ni Rahan. Dahil kinailangang mag-abroad ni Rahan para sa trabaho, hiniling ni Rahan kay Hai Yong-do na ibigay sa kanyang pamilya ang kanyang ipon. Pagkarinig noon, masiglang pinapasok siya ng babae sa bahay. Nagtanong ito dahil matagal nang hindi umuuwi ang kanyang anak. Nasa yugto ng pagdadalaga si Rabosol kaya napaka-rebelde nito. Sinabi niyang siguradong sobrang sipag ni Rahan dahil kahit noong namatay ang kanilang ama ay hindi man lang ito umuwi. Sawang-sawa na si Bosol sa bahay na iyon. Kaya humingi siya ng permiso sa kanyang ina na makitulog sa bahay ng kaibigan niya ng isang gabi, ngunit hindi pumayag si Yumiyon. Dahil doon, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ina. Dahil sa inis, tinanong ni Bosol si Hai Yong-do kung gusto nitong marinig ang musika ng kanyang ina. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo ang babae at pinatugtog ang isang lumang tape noong sikat na singer pa si Miyon. Nang marinig ang boses na iyon, naalala ni Hai Yong-do ang kanyang kabataan noong naghahatid pa siya ng noodles. Noong panahong iyon, minsan niyang narinig si Miyon na kumakanta sa isang recording studio. Si Miyon pala ang idolo noon na naging dahilan upang minsang mangarap sina Rahan at Hai Yong-do na maging singer. Ang hindi inaasahang muling pagkikita nila ng kanyang idolo ay nagdulot ng kaguluhan sa puso ni Hai Yong-do. Nakakalungkot isipin na si Hai Yong-do mismo ang pumatay sa anak ng kanyang idolo. Kinabukasan, ipinatawag ni Chairman John si Hai Yong-do. Tinanong niya si Hai Yong-do kung bakit niya kinuha si Rahan nang walang pahintulot. Bukod pa roon, cleaning staff lamang si Rahan. Ang kumpanya ay tumatanggap lamang ng mga dating sundalo o mga taong magaling makisalamuha. Ngunit padalos-dalos daw sa pagkuha ng tao si Hai Yong-do. Gayunpaman, mataas pa rin ang tingin ni Chairman John kay Hai Yong-do. Naniniwala si Chairman John na anumang gawin ni Hai Yong-do ay palaging may dahilan. Pagkatapos noon, binigyan ni Chairman John si Hai Yong-do ng isang file. Ang target na papatayin sa pagkakataong ito ay si Jin. Dati siyang team leader ni Hai Yong-do. Si Jin ay pinaghahanap dahil basta-basta siyang pumatay ng isang tao at pagkatapos ay tumakas mula sa organisasyon. May 7 taong gulang na anak si Jin. Ang batang iyon ang ipinagmamalaki niyang ipinapakita sa lahat ng lugar. Ngunit kamakailan lamang ay namatay ang anak ni Jin sa isang malubhang aksidente sa trapiko. Ang driver na naging sanhi ng aksidente ay pinatay ni Jin upang ipaghiganti ang kanyang anak. Ngayon, nagtatago at tumatakas si Jin. Kailangang alisin ng kumpanya si Jin bago pa siya mahuli ng mga pulis. Kapag nangyari iyon, malalagay sa panganib ang lahat ng impormasyon tungkol sa organisasyon. Agad namang tinanggap ni Hai Yong-do ang misyong ibinigay ng kanyang nakatataas. Mabilis na natunton ni Hai Yong-do ang kinaroroonan ni Jin at nagsimulang sundan ito. Habang nasa daan, hindi sinasadyang natuon ang atensyon niya sa poster ni Miyon. At dahil lamang sa sandaling pagkakadistract na iyon, nawala niya si Jin. Nagmamadaling hinabol ni Hai Yong-do si Jin, ngunit napagtanto na pala ni Jin na may sumusunod sa kanya.
Alam ni Jin na inutusan si Hai Yong-do upang patayin siya. Ngunit para kay Jin, wala nang kahulugan ang lahat. Ginawa lamang niya ang mapanganib na trabahong pagiging asasin upang kumita ng pera para sa kanyang anak. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak. Pagkatapos sabihin iyon, pinatulog ni Jin si Hai Yong-do sa pamamagitan ng pagpapabagsak rito at saka umalis. Pagbalik niya sa kumpanya, kinutya siya ni Jong Tae dahil nakagawa si Hai Yong-do ng isang malaking pagkakamali. Gaya ng dati, nagsorry lamang si Hai Yong-do at nanatiling tahimik. Habang nasa kanyang mesa, nakatanggap si Hai Yong-do ng isang misteryosong tawag sa telepono. Pagkatapos noon, agad siyang umalis. Pumunta si Hai Yong-do sa palengke at saka pumasok sa isang oriental medicine shop kung saan ginagamot si Rahan. Doon nalaman na hindi pala pinatay ni Hai Yong-do si Rahan, kundi itinago niya ito upang hindi matuklasan ng organisasyon. Noong araw na iyon, ang assassination mission ay nakatuon sa financial director ng isang malaking korporasyon. Pinamunuan ni Hai Yong-do ang operasyon kasama ang dalawa pang assassin. Gumawa sila ng plano upang harangan ang mga parking area sa itaas. Dahil doon, napilitang bumaba ang target sa basement. Maingat na naasikaso rin ang mga surveillance camera. At doon lumitaw si Hai Yong-do. Matapos ang misyon, sinabi ni Hai Yong-do sa kanyang mga kasamahan na mauna na silang umalis habang ihahatid niya pauwi si Rahan, na noon ay nakarecover na. Nagkaroon ng hapunan si Hai Yong-do kasama ang pamilya ni Rahan. Pagkatapos, sumama siya kay Mion upang bumili ng beer. Kitang-kita na talagang nagkagusto na si Hai Yong-do sa kanya. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Mion na nabuntis siya kay Rahan noong 18 taong gulang pa lamang siya. Dahil doon, nasira ang kanyang karera bilang singer. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung naging mabuti ba siyang ina o hindi. Ngunit inaliw siya ni Hai Yong-do at sinabing ang pagiging ina ay isa ng napakagandang bagay. Biglang nakatanggap si Hai Yong-do ng isang notification. Natagpuan na ang pinagtataguan ni Jin at kailangan na itong asikasuhin agad. Pagkatapos ng laban, tinatanong ni Hai Yong-do kung bakit hindi tumakas si Jin. Sumagot si Jin na nawala na sa kanya ang lahat. Gusto na lamang niyang gugulin ang kanyang mga huling sandali sa bahay kung saan minsan silang namuhay ng kanyang anak. Kahit nag-aatubili, sa huli ay kinakalabit pa rin ni Hai Yong-do ang gatilyo at tinapos ang buhay ni Jin. Makalipas ang ilang araw, nag-organisa ang kumpanya ng mountain climbing trip upang ipagdiwang ang promosyon ni Hai Yong-do bilang team leader. Personal na ibinigay ni Chairman John sa kanya ang bagong nameplate. Sa panlabas, walang makakaisip na isa pala itong kumpanya ng mga assassin. Pagkatapos noon, nag-text si Hai Yong-do kay Mion upang yayain itong lumabas. Nang mag-reply si Mion, agad siyang nakaramdam ng matinding excitement. Ang isang malamig at walang pusong assassin tulad ni Hai Yong-do ay biglang kinabahan na parang isang teenage boy. Bago ang kanilang date, paulit-ulit siyang nagpapalit ng suit. Pagkatapos noon, pabalik-balik siyang naglalakad dahil sa kaba. Nang makasalubong lamang niya ang isang kapitbahay sa parehong apartment building, saka siya nagmadaling umalis. Pagkatapos, pumunta sila ni Mion sa isang kafe na pagmamay-ari ng kaibigan nito. Ang may-ari ng kafe ay naghahanda ng manirahan sa ibang bansa. Gusto niyang ibenta ang kafe, ngunit umiling si Mion dahil wala siyang sapat na pera. Napatingin ang may-ari kay Hai Yong-do. Pinuri niya ito at sinabing mukhang elegante si Hai Yong-do, saka tinanong kung ano ang trabaho nito. Sumagot si Mion na ordinaryong office worker lamang si Hai Yong-do. Pagkatapos noon, naupo at nagkwentuhan sina Hai Yong-do at Mion. Inamin ni Hai Yong-do na iniidolo niya si Mion mula pa noong kabataan nito kaya marami silang napag-usapan. Naging masaya at napakainit ng kanilang date. Samantala, patuloy pa ring tinutunton ng police inspector ang kinaroroonan ni Rahan. Nagtanong siya sa iba't ibang lugar, ngunit walang nakakakilala kay Rahan.
Sa mismong sandaling iyon, dumating sina Haiyong-do at Mion. Biglang naalala ng inspektor na minsan nang nakita si Haiyong-do sa pinangyarihan ng kaso, kaya ginamit niya ang amoy ng alak bilang dahilan upang hingin at suriin ang mga papeles nito. Nang makita iyon, agad namang ibinigay ni Haiyong-do ang kanyang mga dokumento upang maiwasan ang gulo. Pagkatapos noon, muli siyang tinanong ng inspektor tungkol sa kanyang trabaho. Ibinigay naman ni Mion sa inspektor ang business card ng kumpanya ni Haiyong-do. Walang nakitang problema ang inspektor kaya ibinalik niya ang mga dokumento kay Haiyong-do. Ngunit malinaw na nagsimula na niyang pagdudahan si Haiyong-do. Samantala, natuklasan ng organisasyon na hindi pala pinatay ni Haiyong-do si Jin. Hinuli nila si Jin at ipinatawag si Haiyong-do dahil sa utos ni Chairman John. Hindi tumanggi si Haiyong-do sa misyon. Minura ni Jin ang mga taong nakasuot ng suit doon at tinawag silang mga mamamatay tao na nababalot ng dugo. Dahil doon, galit na sinugod siya ni Haiyong-do at sinasakal. Sa oras ding iyon, pinangunahan ng police inspector ang kanyang mga kasamahan patungo sa opisina ni Haiyong-do upang magsagawa ng inspection. Mukha lamang itong ordinaryong opisina, ngunit nakuha nito ang atensyon ni Chairman John. Agad niyang inutusan si Jong-ti na bantayan ng mabuti ang kilos ni Haiyong-do. Nang tanungin ni Jong-ti kung bakit ibinigay ni Haiyong-do ang business card ng kumpanya sa pulis, nanatili lamang itong tahimik. Naalala niya na si Mion ang nagbigay ng business card. Dahil ayaw niyang madamay ito sa kaso, kaya walang sinabi si Haiyong-do. Lalo itong ikinainis ni Jong-ti kaya sinugod niya at sinuntok si Haiyong-do. Nang hapon ding iyon habang nasa duty, maraming iniisip si Haiyong-do. Sa huli, hindi niya tinapos ang trabaho at nagmaneho papunta sa coffee shop upang makita si Mion. Doon, binigyan ni Mion si Haiyong-do ng isang briefcase. Siya mismo ang gumawa nito gamit ang kanyang sariling mga kamay, bagay na labis na nagpasaya kay Haiyong-do. Pagkatapos noon, sinabi ni Haiyong-do na bibilhin niya ang coffee shop mula sa kaibigan ni Mion, at mabilis na nilagdaan ng magkabilang panig ang mga papeles ng paglilipat. Nang magsimulang tumugtog si Mion, buong pagnanasa siyang tinitigan ni Haiyong-do nang hindi kumukurap. Hindi na malaya ni Haiyong-do na ang puso niya ay tuluyan nang nahulog sa babaeng ito. Ngunit natuklasan ng organisasyon na hindi pa rin pinapatay ni Haiyong-do si Rahan. At muli na naman siyang nakagawa ng pagkakamali. Dahil sa dalawang magkasunod na pagkakamali, hindi na kayang takasan ni Haiyong-do ang pananagutan. Sa pagkakataong ito, naghanda siya ng resignation letter at mabilis itong isinilid sa bulsa ng kanyang polo bago bumalik sa kumpanya. Nang sumakay si Haiyong-do sa sasakyan kasama ang kanyang mga kasamahan, agad niyang naramdaman na may mali. Ang babaeng kasamahan na nakaupo sa tabi niya ay may dalang baril, dahilan upang mapagtanto ni Haiyong-do na gusto na siyang patayin ng kumpanya. Tinanong sila ni Haiyong-do kung sigurado ba silang makakaya nila na pabagsakin siya. Agad namang tinawagan ni Haiyong-do si Rahan upang ipaalam na nabunyag na ang lahat. Sinabi niya kay Rahan na dalhin agad ang kanyang ina at kapatid at tumakas na sila. Pagkatapos noon, pumunta si Haiyong-do sa dati niyang department head upang humingi ng tulong. Hindi natuwa ang dating department head sa mga ginawa ni Haiyong-do, ngunit sa huli ay pumayag pa rin itong tulungan siya. Sinabi ni Haiyong-do na nagtago siya ng pera sa Seoul sakaling kailanganin niyang tumakas. Sa oras na iyon, pinuntahan ni Mion si Haiyong-do. Gusto nitong malaman kung ano ba talaga ang trabaho ni Haiyong-do. Wala nang nagawa si Haiyong-do kundi sabihin kay Mion ang buong katotohanan. Mahirap tanggapin ni Mion ang katotohanang iyon. Hindi niya inaasahan na parehong gumagawa ng ganoon kamapanganib na trabaho ang kanyang anak at ang lalaking minamahal niya. Kinabukasan, mag-isang pumunta si Haiyong-do sa Seoul upang kunin ang perang itinago niya. Tinawagan niya si Chairman John.
Sinabi ni Haiyong-do na hindi niya ipinagkanulo ang organisasyon. Ngunit syempre, hindi basta-bastang palalampasin ni Chairman John si Haiyong-do. Sa lugar kung saan itinago ni Haiyong-do ang pera, maraming asasin ang inihanda ng kumpanya upang tambangan siya. Ngunit dahil sa kanyang talino at liksi, matagumpay na nakuha ni Haiyong-do ang pera. Pagkatapos noon, bumalik si Haiyong-do sa bahay ng dati niyang department head. Hindi niya inaasahan na may asasin ang naghihintay doon. Lumabas na ipinagkanulo pala siya ng dating chief. Gusto nitong makabalik sa trabaho sa organisasyon ng mga asasin. At upang makamit iyon, isinukol niya si Haiyong-do. Hindi sinisi ni Haiyong-do ang matandang chief. Isa lamang ang kanyang hiling, gamitin ang kanyang pera kapalit ng buhay ni Namiyon at Rahan. Ngunit malamig na tinanggihan ng dating chief ang pagsusumamo ni Haiyong-do. Gusto pa nga nitong patayin silang lahat. Dahil doon, napaluha si Haiyong-do sa matinding sama ng loob at galit. Sa huli, winasak ni Haiyong-do ang buong kumpanya. Nagkalat ang mga bangkay sa iba't ibang lugar. Nagpatuloy siya pababa sa lihim na base ng organisasyon. Ang unang humaharang sa kanya ay ang tuso na storekeeper. 그만둔다고! Sa kabila ng lahat, pinuri pa rin ng chairman si Haiyong-do bilang dakilang pag-asa ng organisasyon. Sinabi rin nitong si Haiyong-do ang pinakamahusay na killer sa buong kumpanya. Pakiramdam ni Haiyong-do ay nakakatawa na ang lahat. Hindi na siya naniniwala sa mapagkunwari at hipokritong mga salita ng chairman. Habang itinutok na ng chairman ang baril kay Haiyong-do, biglang dumating si Rahan at binaril hanggang mamatay ang chairman. Nakatanggap ng balita ang mga pulis tungkol sa pamamaril at agad nilang pinalibutan ang buong gusali. Sinabi ni Haiyong-do kay Rahan na tumakas gamit ang emergency exit habang siya naman ang mananatili upang harapin ang lahat. Susugod na sana si Haiyong-do upang umatake, ngunit muli siyang binaril ni Jong-ti. Tuluyan nang nabaliw si Jong-ti at galit na tinanong kung bakit hindi kailanman sinasagot ni Haiyong-do ang kanyang mga tanong. Agad namang tinawag ni Haiyong-do si Jong-ti na isang stupid pig. Yes! 아이 새끼야! 이 개새끼야! Sa pagkakataong iyon, lumingon si Haiyong-do kay Rahan at sinabing mabuhay ito ng maayos, alagaan ang kanyang kapatid, at lumayo sa madugong mundong ito ng pagpatay. Pagkatapos noon, inayos ni Haiyong-do ang kanyang damit at naglakad palabas ng gusali. Napapalibutan na ng mga pulis at maraming tao ang buong lugar. Nakihalo rin si Rahan sa karamihan at tahimik na umalis. Sa wakas,
Natupad ni Hae-yong-do ang kanyang hiling na makaalis sa masakit at madilim na kumpanyang iyon ng mga killer. Maging ang kanyang resignation letter ay maayos pa ring nakapatong sa mesa ng chairman. Tumingin si Hae-yong-do sa langit. Naalala niya ang araw na nag-apply siya sa kumpanya. Noong panahong iyon, isa lamang siyang batang lalaki na nangangarap kumita ng pera upang mabago ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pangarap na yumaman ang magdadala sa kanya sa landas ng krimen. Nang magsimula siyang magsisi, huli na ang lahat. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.